Magandang araw mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. Araw ng Martes ngayon, tuloy-tuloy yung ating gagawing paghahanda dito sa ating mga alaga para sa susunod nilang liparan. Nabubulol pa, pasensya na. Alright, so kahapon araw ng Lunes ay nag-concentrate yung ating ginawang pag-recover sa pamamagitan ng pagre-replenish o pagbibigay sa kanila ng mga patuka para ma-replenish, mapalitan yung mga nasunog nila sa ginawa nilang liparan. Nabigay tayo ng patuka na mayaman sa protina para makatulong sa pag-repair sa mga damages na muscles and tissues sa ginawa nilang paglipad nung linggo. Pamamagitan din nun ay na-replenish din yung mga sugars, glucose na nasa kanilang katawan, yung reserve energy nila, maging yung fats na sinunog nila kung meron man. Lalo-lalo na to, itong ibon na to dahil umuwi na payat. So malamang nagsunog to kahit papaano. At nung hapon mga kalapatid, sinawakan ko to. Medyo may laman na siya ulit at mukhang okay na mga kalapatids. Ngayon naman, araw ng Martes, magpo-focus naman tayo sa pagpa-flush or flushing ng ating mga alaga. Ano ba yung flushing na yan? Ano bang kaibahan yan sa cleansing? Yan ang ating pag-uusapan mga kalapatids dito sa episode na ito. Kaya manatiling tumutok lang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Disclaimer muna mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto at lalong hindi tayo henyo. Ito'y base lamang sa ating mga nalalaman at mga karanasan sa ginagawa nating pag-aalaga. Para sa akin, ang cleansing at flushing ay halos parehas lang yan. Kumbaga nagkakaiba lang sila ng pagtawag dahil normally ang cleansing ay ginagamit yan kapag kinukondisyon natin yung ating mga alaga. Halimbawa, magbe-breed tayo. So, ikukondisyon natin muna sila. Term na flushing, ginagamit yan madalas kapag yung ibon ay galing sa karera o galing sa massive workout o liparan. Alam nyo kasi mga kalapatids na kanubi, kapag ang ibon natin ay lumipad ng malayo ang distansya o nagkaroon sila ng massive workout, siyempre magsusunog yan ng carbohydrates and fats, glucose and sugars doon sa kanilang katawan. At yung magiging residue nun mga kalapatids ay isang toxins na tinatawag na lactic acid na yun ang nakakapagpatig sa kanila. So hindi maganda yon na magstay yon sa kanilang sistema. Kaya ang ginagawa basically ng flushing ay ipa-flush natin o palalabasin natin yung mga toxins na na-build up sa kanilang katawan. Parang ganito lang yan mga kalapatids. Halimbawa ikaw ay nag-jogging, alright? Siguro nag-jogging ka ng 1 oras. Ang gagawin ng katawan natin, gagamitin niya yung mga stored energy like sugar, glucose sa ating katawan. Kapag masyado nang matagal kayo naglalakad o tumatakbo, nakakaramdam kayo ng bigat sa ating mga paa. Yun na yung residue ng proseso ng pagsusunog ng energy mga kalapatid. So, nakakaramdam tayo ng fatigue na minsan namumulikat pa, di ba? Ganon din sa ating mga alagang ibon. So kapag massive workout, normally Sunday nila ginagawa yon, major races, alright? So pagdating ng Lunes, normally doon tayo nagpa-flushing, nagki-cleansing. Kaya lang nagdesisyon lang tayo kahapon talaga na pabawiin muna itong ating mga alaga bago natin sila i-cleansing or i-flushing. So ngayong araw ng Martes, magpa-flushing tayo. Ipa-flush natin lahat ng mga toxins na natitira pa dyan sa kanilang katawan para masigurong talagang nasa magandang kondisyon yung ating mga ibon. At syempre, may preventive maintenance din natin mga kalapatids. Di ba natatandaan ninyo? Yung herbal natin ay for prevention. So preventative maintenance yung ating gagawin ngayon. For good digestion, healthy intestinal tract, antibacterial like salmonella, yeast infection at mga protozoan, anti-cancer at kung ano-ano pa mga kalapatid. At syempre sa paggamit ng herbal, mayroon yung mga organic vitamins and minerals na makukuha nila. So napakalaking benepisyo nito sa ating mga alaga. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Pero bago yan, pakakawalan muna natin tong ating mga ibon. So parorondahin natin sila. Si Jessie kinuha ko muna kasi hindi natin siya isasama. Kulang-kulang yung pakpak niya. Tapos ginupit pa natin yung mga primaries niya. So malamang mahirapan makalipad yon at baka mamaya mahulog pa dun sa baba, yari siya sa mga pusa. So hindi natin siya sama. At yung isang inakay natin na dito, yung line breed, ay tinabi mo muna natin. Yung isang ibon natin na inakay nung nakaraan, nakita nyo yung, kung napansin nyo sa previous episode natin, parang hirap tumayo. Tinuruan ko kasi dito mga kalapatids, dito sa trapdoor. Tapos paglagpak niya dito, mali yata ng bagsak na tapilok na maga yung kanyang paa. Ang ginawa ko na lang, binigay ko dun sa tropa na dumalaw dito sa akin kahapon. So yan lang ang konting update dito sa ating Flyers Loft. Tara, pakawalan natin to. Yan, kakatukin muna natin para maging alerto sila. Tingnan nyo, alam na nila, di ba? Ready na sila. At pagka ready na sila,
Buksan na natin to. Okay. Okay, itong dalawa hindi pa masyadong marunong eh. Hindi pa to masyadong marunong, lagi naiiwan. Sige, labas. Ikaw. Eto, pasaway to kahapon mga kalapatids. Romonda to, kaya lang hindi pumasok kagabi. Dito ko lang siya nakita. Dito. Yan, nakaano lang siya diyan, nakatambay. Yun. Anyway, masasanay din yan. So, kagabi, buti, umakyat ako dito, sinilip ko kung pumasok ba sila. At yun nga, hindi pumasok. So, ginawa ko, dinakma ko na lang dito mga kalapatids. Medyo kinakabahan nga ako dahil baka pag di tayo nakilala nun, ay maaaring lumipad yon tapos sumalpok dahil nga gabi. Nangyari na sa akin dati yon, may ibon na dagit na tumukod dito sa atin, dito. Then pag akyat ko, siyempre hindi ko naman alam na may dagit tayo tumukod. Ayun sila oh. So pag akyat ko dito, nabulabog ko. Ang ginawa niya, lumipad. Paglipad niya, pumunta doon sa baba, nadali ng pusa. Nanghinayang ako mga kalapatids kasi parang ako pa yung naging cause ng kanyang kasawian. Kaya medyo nangamba ako. Anyway, eto mga kalapatids, yung ating gagamitin. Ganun pa rin, oregano, kalamansi para sa anti-cancer. Tapos luya, dudurugin natin yan. Maganda yan, panlaban sa coccidiosis. Ano ba yung coccidiosis? Sakit na naman to. Ito yung infection mga kalapatid sa intestinal tract nila. Nakakapag-cause ng diarrhea hanggang sa mag-going light at yun na, may kalalagyan na yung ating mga alaga. So, para maiwasan yon, paminsan-minsan sa isang linggo, bigyan nyo din ng ganito, yung katas ng luya. Yan. At maganda rin to pang suit ng mga namamagang muscle nila, lalo na kapag galing ng liparan. Meron kasi itong anti-inflammatory itong luya. At syempre bawang mga kalapatids, alam nyo na yan, marami na tayong ginawang episode tungkol dyan. Balikan nyo na lang, ayan, ilalagay ko dyan yung mga detalye tungkol sa mga to mga kalapatids. Panoorin nyo na lang sa mga kanubi natin na ngayon pa lang nakatutok dito sa ating munting tambayan. So paano mga kalapatids, habang lumilipad yung ating mga alaga doon, ay dudurugin ko na to, i-prepare ko na, and then mamaya magpapakain na tayo. Samahan nyo pa ako. A few moments later. Update tayo mga kalapatids, nagbabaan na yung ating mga ibon. Tawagin na natin sila para papasukin at patukain. Alright? Unti-unti na nasasanay yung ating mga alaga, no? Nakakatuwa. At syempre, ang bibigay nating patuka sa kanila mga kalapatids sa araw na ito, eto, depurative mga kalapatids. Gaya nga nang nabanggit natin nung nakaraang episode, ito ay tumutulong para ma-flush yung mga toxins sa kanilang katawan, yung mga impurities sa kanilang dugo na dulot ng excessive workout o intensive na liparan nila. Para i-complement din syempre yung ginagawa nating pagbibigay sa kanila ng herbal flushing sa araw na ito. Okay? So, lagay na natin dito mga kalapatids. Ito. Yan. Doon. Ito, hindi pa ito marurunong mga kalapatids. Hindi pa nila alam yung gagawin nila. Although marunong na sila pumasok sa trapdoor, kaya lang hindi pa nila master talaga yung sistema. Ito, parang bago ng bago. Tagal-tagal mo na. Atin. Pituhan nga rin. Tingnan nyo to, oh. Oh, di ba? Tanga-tanga pa. Kala niya makakapasok siya. Yan. Dapat dyan. Hirap talaga mga kalapatids pagka may mga inakay eh. Kailangan na tuturuan mo yung basic. Ayan. Nakita nila. Yan. Yun, nakikita nila. Meron doon. Oh, saan ka dadaan? Hindi dyan ang daanan. Hindi dyan ang daanan. Uy, loko to ah. Tignan nyo to. Dito nakito ka. Turuan natin to ng proper. Dito ka. Yan. Diyan ka. Oh, kita mo na. Oh, pasok dun. Pasok. Yan. Oh, itong isa, pasaway. Yung hindi umuwi kagabi. Hindi pumasok ng kulungan. Oh. Hindi nga kasi dyan. Oh. Ay, hirap magturo mga kalapatids. Ayan, nakita niya na. Ayan, nakita niya na. Oh, di ba? Oh, diyan ka bababa. Oh, sige. Oh, yun. Ay, nako, kailangan tong mga to paulit-ulit pa. Oh. Ayan, yung mga ganyang sitwasyon, mare-recall nila yan mga kalapatids.
para sa susunod alam na nila pag pumito. Hindi kagaya nito ni Naruto tsaka ni Eric tsaka yung mga old bird natin. Pagka pumito tayo, alam na nila kung saan sila pupwesto sa trapdoor. Ito kasi mga inakay pa to, at ito medyo pasaway, hindi ko pa natuturuan ng husto. Ayan. So balik tayo dun sa pinag-uusapan nating flashing. Ayan, yun nga. Depurative mix, more on carbohydrates and high fiber diet. Ganito itsura ng depurative mga kalapatids. High carbohydrates, high fiber mix. Ayan, mamimaintain nila yung energy sa kanilang katawan at the same time, mapop-flush at maalis yung mga impurities, mga toxins na nasa kanilang panloob na sistema. Samantala, bibigyan na natin sila itong ating ginawa na herbal. At nilagyan ko na rin ng honey mga kalapatids. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Sinasala ko mga kalapatids para hindi naman sila ma-turn off dun sa mga granules, mga buo-buong dahon. Alright, ito na mga kalapatids, yung ating ipapainom sa ating mga alaga. Sinakto ko na sila mga kalapatids na katatapos lang rumonda, kasi pag hindi sana yung ating mga ibon na uminom ng ganyang lasa, hindi nila iinumin. Pero kapag sila ay uhaw, pagka sila ay galing ng ronda, so obligado kailangan nilang uminom, at lalo na kakatapos pa natin magpatuka, so talagang iinom yung mga yan. Ma-absorb nila yung mga gusto nating ibigay sa ating mga alaga. At sa araw ding ito mga kalapatids, ay bibigyan ko sila ng charcoal powder o yung dinurog na uling. Napakagandang pang-detox nun mga kalapatids, antioxidant, nagpa-flush din ng mga toxins sa katawan. At kung malatubig yung dumi ng ibon ninyo o nagda-diarrhea siya, mas magandang bigyan nyo rin nun ng dinurog na uling, dahil makakatulong yon para malesen yung epekto ng diarrhea sa inyong mga alaga. Wala lang ako dito mga kalapatids, hindi ko naakyat andun sa ihawan namin. So mamaya dudurugin ko pa. Yun ang ibibigay kong grits. Mapapansin nyo yan sa mga grits na nabibili nyo, lalo na yung mga mixed na grits mga kalapatids. May makita kayo may mga uling-uling doon. Yun ang dahilan ng mga kalapatids. Antioxidant at aid for good digestion. Ganun lang kasimple yung ginagawa ko mga kalapatids, at hindi kailangan gumastos sa pagpa-flushing. Herbal lang yung ginagamit natin. Sa mga walang budget dyan, pwede nyong gayahin to. Or kung hindi nyo manggayahin, pwede nyong kakuhaan ng idea. Okay? So yan mga kalapatids, ang ating kwentuhan dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang na tumutok sa mga susunod pa nating mga kwentuhan. Mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Kung nagustuhan mo ang video at may natutunan ka o may nakuha kang idea, baka naman paki-like ang video ito. Mag-comment ka na rin kalapatids, makatulong ka na marami pa ang maabot ng ating programa. Paki-follow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!